Nagtataka nga itong si Lilet sa kinikilos nga nitong si Renan dahil hindi nga ito mapakali, lalo nang biglang tumawag nga ang kanyang mga tauhan upang sabihin na nga sa kanya na nakatakas na nga itong si Mang Kanor. Lalo pa siyang nagtaka at nagulat nung bigla nga tumayo itong si Attorney Renan ay nahulog nga ang panyungan nitong si Mang Kanor. Natitiyak niya na kay Mang Kanor iyon dahil nakita niya ayun isang beses na pinunas niya ito sa kanyang noo, at ang nakakatakot dahil ang panyo ni Mang Kanor ay may marka ng dugo. Maging itong si Era ay nagulat sa mga sinasabi nga nitong si Lilet. Sinabi kasi ni Lilet na nakakasigurado siya na kay Mang Kanor ang panyong yun. At ang nakakapagtaka, paano nakarating kay Renan ang kanyang panyo? Ay naman lalong kinutuban itong si Lilet, lalo't bigla na lamang umalis itong si Renan. Sinabi nito na mapuputol ang kanilang meeting at ang dinner ay hindi na nga lubos na matuloy dahil nga sa may importante siyang lalakarin. Ang sabi nito ay pupunta ng Pampanga. Kaya naman nagkahiwalay sila ng landas. Ngunit nakakapagtaka na nakita na naman muli ni Lilet ito sa daan. Kaya naman agad niya itong sinundan kung saan nga ito patungo. At dito ngayon magugulat siya dahil naroon din itong si Patricia, nakausap nga nitong si Attorney Renan. Masinsinan ang kanilang pag-uusap. Sa kabilang banda sa may di kalayuan, hindi alam ni Lilet na naroon din itong si Ramir kung saan gigil na gigil din na sinundan ng asawa. Lalo't sa makita ang mga ilang withdrawal na nakita niya sa loob ng bag nitong si Patricia. Nagtataka siya kung saan nga ba ginagamit ni Patricia ang pera na malaki na kanyang kinukuha. At hindi man lang sinasabi sa kanyang asawang si Ramir. Ngayon ay malalaman na nga ni Ramir ang tinatagong sikreto nga nitong si Patricia. Malalantad na ang katotohanan. Sa mismong restaurant na iyon ay mapang-abot nga si Lilet at ang kanyang ama. Magugulat at mabibigla ang isa't isa kung bakit sila naroroon. Ang sabi lamang ni Lilet ay sinundan lamang niya itong si Renan dahil naghihinala na siya ng gusto sa kinikilos nito, lalo't nagsisinungaling ito. Ang sabi nito ay pupunta sa isang lugar kung saan hindi naman yun ang kanyang pinuntahan at bakit siya naroon. Dahil naroon din naman itong si Ramir alang-alang sa kanyang asawang si Patricia ay minamanmanan din nila. Nagtulungan ng dalawa nang sa ganun malaman ng katotohanan na batid din ni Ramir na may tinatago-tago itong si Patricia. Matapos nga mag-usap ang dalawa ay umalis na ang mga ito, kung kaya't naisip nga nitong si Lilet na sumakay na lang sa kotse ng kanyang ama upang sundan nga itong si Renan at ito nga si Patricia. At na lamang ang dalawa dahil bigla na lamang lumiko ang sasakyan ni na Patricia at itong si Renan. At nang makarating na nga sila doon sa hideout nila, mga kalalakihan ay binugbog nga nitong si Renan matapos mabigo sa kanilang mga plano at tuloy nga nakatakas itong si Mang Kanor. Inis na inis si Renan dahil nga sa hinayaan nga nila makatakas itong si Mang Kanor. Nabigo siya sa kanyang mga plano. Hindi alam ni Lilet ay nasa likod lang pala ng puno itong si Mang Kanor na nag-aantay ng saklolo. Dito nga ay agad-agad sumakay ito sa kanilang sasakyan at tuloy nga nakatakas si Mang Kanor.